ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, hanaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Bartolome, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasakit po ng klase ng kamatayan na naranasan ni San Bartolome. Binalatan siyang buhay. Kung nga tayo, pag nadadapa, nagagasgas lang, umaaray tayo. Paano pa kaya yung buong balat mo inalis sa iyong katawan? Pero ang nakakabilib, nakakamangha kay San Bartolome, kahit na pinahirapan siya, hindi siya bumitiw sa Panginoon. Hindi niya kinalimutan si Jesus. Pinagpatuloy niyang pagpapahayag, pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Hari nawa, pagdasal natin, ng ating pananampalataya ay hindi mababaw lang. May our faith be skin deep. Dahil ang hinahanap at gusto ng Diyos ay hindi yung itsura ng ating mga muka. Ang hinahanap ang mahalaga para sa Diyos ay kung ano ang laman ng ating kalooban, ng ating mga puso. Aminin natin na napakaraming beses na kung saan ibang laman ng ating mga puso. Minsan tayo nagiging makasarili, madalas tayo nagiging makamundo. Nakakalimutan natin ang pagmamahal sa Diyos at sa ating mga kapwa. Kaya naman pagsisihan natin ito para minsan pa tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo ang pagpapalakas ng ating buhay habang tayo naglalakbay pabalik sa Kanya. Kaya sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na naugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal ng lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas na may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, alleluia, alleluia.
anak na butihin ng Diyos, amang masintahin, ikay hari ng Israel. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, hinanap ni Felipe si Nathaniel. At sinabi rito, natagpuan namin si Jesus, ang taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tinanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tignan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na higit kesa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan niyo ito. Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Baka meron pong mga ilan sa inyo, lalong-lalo ng ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ang hindi po updated sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero, nung po mga nakalipas na Martes, marami po sa atin ang nagulat sa balita tungkol sa isang pamamaril ng isang estudyante sa paaralan po doon sa Zamboanga. Ang shooter ay isa pong high school student. Nagdala po siya ng 2 baril sa kanyang paaralan. At habang naka-livestream pa siya, pinaputukan po niya ang kanyang guro na walang kaalam-alam at dinamay po niya yung ibang kaklase niya. Hanggang bandang huli, binaril po niya o kinitil niya ang sarili niyang buhay. Nakakapangilabot po ang pangyayari. Nakakalungkot. Pero ang lalo pa pong gumugulo sa isip ng napakaraming tao ay bakit ginawa ito ng bata. Batay pa naman po sa impormasyon na kumakalat online, hindi naman po kilalang pasaway itong bata. Hindi po siya nilalarawan na troublemaker. Sa halip, sinasabi siyang honor student. Matalino siya. Kaya ang tanong po ng marami, bakit nagkaganito itong bata? Ano kaya nangyari sa loob ng bata? Bakit naisip niya na gumawa ng ganitong katakot-takot na kasalanan? At marahil, hindi po natin lubusan malalaman ang sagot. Pero meron pong isang aral na iniiwan ito sa atin. And I want you to remember this, my dear friends, that all of us have a silent battle inside. And you may never know what other people are going through. Minsan kasi ang nakikita lang natin ay yung grades. Pero hindi natin nakikita ay yung pressure kung paano nila kukuha yung grades. Ang nakikita lang natin ay yung achievements. Pero hindi natin nakikita yung anxiety ng mga bata. Ang nakikita lang natin ay yung ngiti. Pero hindi natin nakikita madalas yung nakatagong lungkot. Ang nakikita natin yung taong tahimik. Pero hindi natin nakikita yung ingay na nangyayari sa loob ng kaisipan. Ang nakikita natin ay yung taong palagi nagpapatawa. Pero hindi natin alam na siya pala ay umiiyak mag-isa. Nakikita natin madalas yung masayang pamilya sa social media. Pero hindi natin alam yung totoong nangyayari kapag sarado ng pintuan sa mga tahanan nila. This is why, my dear friends, we are reminded, we are challenged to be extra kind to everybody.
Because you do not know the silent battles, the silent challenges that someone is facing every day. Pero ang mabuting balita, kahit na hindi alam ng ibang tao, yung pinagdadaanan mo, alam yan ng Diyos. Alam ng Panginoon ang tunay na pinagdadaanan mo sa buhay. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang laban mo, pero palaging alam yan ng Diyos. Batid niya. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang luha mo, pero nakikita niya. Maaaring hindi naiintindihan ng ibang tao yung katahimikan mo, pero naiintindihan palagi niya. At yan po mismo ang narinig natin kay Jesus sa Ebanghelyo. Sabi po ni Jesus kay Nathaniel, ito po ay si San Bartolome, bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Parang sinasabi ni Jesus kay San Bartolome, hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin kasi nakikita kita, kilala kita, alam ko ang pinagdaraanan mo. Kaya nga po mga kapatid, hindi mo kailangan ma-pressure sa buhay. Hindi mo kailangan mapagod sa pagpapanggap. Pwede kang maging totoo sa harapan ng Diyos. Wala ka naman may itatago sa Kanya. At tanggap ka Niya, maging sino ka pa. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka husga ng Diyos. Ang paghuhusga ay sa katapusan ng ating buhay. Kung ikaw ay binuhay ng Diyos, ibig sabihin, binibigyan ka niya ng panibagong pagkakataon, panibagong chance. Become better today than yesterday. Amen? And if you want to become better today than yesterday, what should you do? Be true to God. Accept His word. Follow Him every day. Allow God to love you because God's love will transform you. Walang ibang makakapagbago sa iyo na para sa mabuti kung hindi ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Amen? Ang problema kasi sa atin, kaya napapagod tayo, kaya nabibigatan tayo, ay dahil mas pinipili nating magpanggap kaysa sa magpakatotoo. Di po ba? But again, I have to remind you, yung pagpapakatotoo ay hindi po pagiging masama. Kasi yung iba ang idea nila. Pag nagpapakatotoo ka, dapat ipakita mo yung worst mo. That's not true. Your true self is your good self. Amen? Your true self is your loving self. Your true self is the self that reflects God. Amen? Pero tanggapin natin o hindi. Minsan, marunong tayong ngumiti kahit na tayo nasasaktan. Marunong tayong magsabi na, okay lang ako, kahit sa totoo, hindi naman talaga. Marunong tayong magmukhang matatag na sa totoo naman, pagod na tayo. At lalo na po ngayon, dahil sa social media, sanay na sanay tayo dun sa edited version ng ating buhay. Para masabi ng iba, wow, para mainggit ang iba sa atin. Kaya nga, kapag hindi maganda yung picture, anong ginagawa? Dinidelete. Kapag madilim, binabrighten. Kapag pangit, ini-AI. Dati Photoshop lang, di po ba? Kapag hindi maganda yung background, pinapalitan. Kapag perfect na, kapag maganda na, yan lang ipopost natin. Napakarami sa atin ng ganyan. May filter ang ating mga muka. Kaya nga anong ginagawa din ng mga iba? Hindi nakukontento sa filter, nagpaparitoke. Unang-una na dyan, sa kilay. Kilay is life. Di po ba? Alam ko po, bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Bakit tayo nagpapaganda? Para matanggap tayo ng ibang tao. Di po ba? Pero mga kapatid, di po ba ang pinakamahalaga sa buhay na ito ay yung matanggap ka ng Diyos? Di bale na hindi ka matanggap ng ibang tao kasi naalala niyo yung kasabihan, you may be the sweetest mango and yet there are people who do not like mangoes. Tamis-tamis mo na nga eh. Pero sadyang ganyan, meron talaga mga tao, ayaw nilang matamis. Ang gusto nila, maasim. Amen? Pero ang Diyos, iba siya. Huwag nating ihahambing ang Diyos sa mga tao. Hindi kailangan ng Diyos ng filter. Hindi naman against ang Diyos sa pagpapaganda po ng ating mga picture. Ang problema lang ay kapag pati ang ating mga kaluluwa, nilalagyan mo na ng filter, ine-edit mo na. Kaya minsan, kahit po sa ating pagdarasal, nagpapanggap po tayo eh. Hindi po ba? Sabi mo, Lord, okay lang ako. Pero hindi ka talaga okay. Lord, napatawad ko na siya. Pero kapag nakikita mo, yung nang-away sa'yo, nanggigigil ka pa rin, umiinit pa rin ang ulo mo. Di po ba? Nasabi mo, Lord, nagtitiwala ako sa'yo. I trust you. Pero
punong-puno ka pa rin ng takot at ng mga tanong. Nasabi mo, Lord, tanggap ko na. Lord, alam ko, may plano ka sa sakit ko, sa utang ko, dito sa aking broken relationships. Pero pag nagdadasal ka, nasabi mo pa rin, Lord, bakit ako? Bakit napakamalas ko? At alam niyo po, hindi naman masasaktan ng Diyos kung magiging tapat ka sa Kanya. Amen? Do not edit your prayers. Be honest in praying to God. Amen? Hindi naman natatakot ang Diyos sa mga tanong mo eh. Hindi mau-offend ang Panginoon sa mga sinasabi mo. Lalong-lalo na kung galing yan sa puso mo. Okay lang sabihin mo, Lord, hindi ko maintindihan. Lord, nahihirapan ako. Lord, pagod na ako. Suko na ako. God understands that. God accepts that. Because God wants your unedited version. Hindi niya kailangan yung Sunday version mo, yung Sunday best mo. Kung yan talaga ang iyong nararamdaman, bakit hindi mo pakita sa Kanya? Bakit hindi mo sabihin sa Kanya? Hindi kailangan ng Diyos yung Facebook or Instagram version mo, yung pinagandang image mo. Hindi kailangan ng Diyos yan. Hindi kailangan ng Diyos yung version mo. Lagi kang nakangiti, lagi kang strong, laging mukha kang banal, lagi kang nagsasabing, praise the Lord. God wants the real you. Amen? God desires the tired you, the confused you, the wounded you, the questioning you, the struggling you. Dahil di naman minamahal ng Diyos yung image na ginagawa mo para sa Kanya. Kung gumagawa ka ng isang caricature, isang pagkatao na pinapakita mo lang sa Kanya, niloloko mo lang ang Diyos. Di po ba? Ang hinahanap ng Diyos, ang minamahal niya ay yung tunay na ikaw. Kaya nga po, ang hamon sa atin ay dapat bawasan natin yung pagpapakitang tao. Dagdagan natin yung pagpapakitang Diyos. Amen? At ito po ang napakagandang kabanalan na pinakita sa atin ni San Bartolome. Si San Bartolome, hindi po siya nagpanggap na naniwala siya agad kay Jesus. May pagdududa siya. Sinabi niya yung pagdududa niya sa ating Panginoong Jesucristo. May tanong din po si San Bartolome. Hindi niya tinago yung kanyang tanong. Meron po siyang bias, meron siyang prejudice, at lumabas yung kanyang bias sa kanyang bibig. Pero ang nakakagulat, nang makita siya ni Jesus, kahit na ganun yung kanyang ugali, hindi siya pinagalitan. Sa halip, sinabi pa ni Jesus, here is a true Israelite. There is no duplicity in him. Hindi mandaraya ang taong yan. Para bang sinasabi ni Jesus, oo, ang taong yan may pagdududa. Pero totoo siya sa kanyang nararamdaman, sa kanyang pagdududa. At napakagandang aral po nito para sa atin. Remember this. God prefers your honest doubt rather than your dishonest faith. I will repeat that. God prefers your honest doubt over your dishonest faith. Mas gusto ng Diyos yung totoong lungkot mo, pagod mo, kaysa doon sa peking ngiti mo. Mas gusto ng Diyos yung pagbibigay mo, kahit na 2 piso lang yan. Kaysa doon sa nagbibigay ka ng libo-libo, milyon-milyon, galing naman po sa nakaw, di po ba? Mas gusto ng Diyos na sabihin mo yung totoo. Seselos ka, naiinggit ka, nahihirapan ka, na lumalaban sa tukso, natatakot ka, naguguluhan ka. Because when you finally tell God the truth about yourself, it is there that healing begins. Tandaan niyo po, hindi ka magagamot ng doktor kung hindi mo ipapakita saan masakit sa iyong katawan. Di po ba? Hindi malilinis ang sugat kung lagi mo yan tinatakpan. Hindi mahihilom ng Diyos ang bahagi ng puso mo na ayaw mong buksan sa Kanya. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, God cannot transform the person you are pretending to be. Ang nais niya ay yung baguhin niya yung tunay na ikaw. Kaya isa po sa pinakamagandang dasal ay hindi po yung dasal na mahaba. Hindi po kailangan ng Diyos yung maraming salita pag tayo'y nananalangin. Alam niyo, pinakamagandang dasal ay yung totoong dasal. Minsan yung tahimik na dasal, kung present ka lang sa Diyos.
Minsan sapat na sa Diyos yung umupo ka lang sa harapan ng altar niya, sa harapan ng krus niya at sabihin mo, Panginoon, ito po ako. Wala pong filter, wala pong edition, wala pong maskara, wala pong pagpapanggap. At doon mo mararanasan ang isang napakalaking kalayaan at kapayapaan. Kapag hindi ka na nagpapanggap sa harapan ng Diyos, kahit ikaw lang, sapat na yan. Basta't magpakita ka lang sa Kanya, manatili ka lang sa Diyos, at pagpapalain ka niya ng sobra-sobra. So remember this, my dear friends. People may love the version of you that they see, but God loves more the person underneath you, the honest you, the true you. Harinawa, pagdasal po natin sa banal na misang ito, maging totoo po tayo sa Diyos. Kamukha ni San Bartolome, at naway tanggapin natin ang kanyang pagmamahal. Yan ang makapagbago sa atin. Yan ang makapagbigay sa atin ng kapayapaan, ng tuwa at kalayaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makakagawa ng panlilinlang. Lumapit tayo sa Ama na may pagtitiwala, binubuksan sa pamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalahan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, habang pinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong mga pagpapala sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin. Sa paghahain namin amang pagpupuri at pasasalamat sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol ng patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, si San Bartolome at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa apostol si San Bartolome. Ngayong kapistahan niya aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingod namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ninanais po ng Diyos ay ang maging totoo tayo sa Kanya. Pero aminin man natin o hindi, marami sa atin nagpapanggap, ayaw na magpakatotoo. Bakit? Kasi minsan naranasan natin na sinabi natin ang totoong nasa loobin natin. Hindi tayo tinanggap ng iba. Yan ang mahirap na katotohanan. Kung sino yung nagpapakatotoo, silang tinatanggihan, silang tinataboy, silang pinag-uusapan, silang binababa, silang sinisiraan ng iba. Di po ba? Kaya nga ang iba, mas pinipiling magpanggap, maging fake, para matanggap lang ng iba. Kaya nga, ang hamon sa atin ay, oo, magpakatotoo ka, pero sana naman, maging mabait ka din. Tandaan natin na hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ibang tao. Maaaring nakikita mo, masaya sila, pero may mabigat pala silang pinagdadaanan. Maaaring nakikita mo, masayang isang tao, pero nalulungkot pala siya, umiiyak siya. Yeah, let us be extra kind to other people. Ang hamon ng Diyos, bawasan natin yung pagpapakitang tao. Dagdagan natin ang pagpapakita sa Diyos. Dahil sa Diyos, doon mo mararanasan ang kapayapaan, ang kaginhawahan. Mabigat din po sa muka yung maraming makeup. Di po ba? Eh po mga babae, alam niyo po yan. Ganyan din sa puso ng tao. Pag maraming makeup, maraming filter, maraming pagpapanggap, nakakapagod din yan. Kaya nga palagi kang bumalik sa Diyos. Show your true self, your unedited self. You will be free. At huwag kang matakot kasi mas gusto ng Diyos. Kahit na meron kang pagdududa kung totoo naman yan. God would love your honest doubt
than your dishonest faiths. Amen? Dasal tayo kay San Bartolome. Naway tulungan niya tayo palagi lumapit sa Diyos, sa Kanya ka unang-unang maging totoo. At pagkatapos mong ipakita sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. Dahil ituturo niya kung ano dapat ang gawin mo sa iyong buhay. Hindi ka magkakamali kung susunod ka sa Diyos. At kapag sumunod ka sa Kanya, makakaranas ka higit sa iyong naiisip, higit sa iyong mga balak, higit sa iyong mga panaginip. As the Lord promises, you will see more than this. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.